Ako si Haris Sultan, mga kaibigan. Nagkakahiwalay na ang kanluran at panahon na para mas maraming tao ang magsalita. Dahil habang mas matagal mong pinipigilan, habang mas matagal mong pinipikit ang iyong bibig, mas bibilis ang pagbagsak ng kanluran. Palagi kong sinasabi na ang pinakadakilang sibilisasyon ng sangkatauhan ay hindi basta susuko o mamamatay. Sa mga susunod na buwan, taon, at posibleng dekada, makikita nating mas maraming politiko, aktivista, sikat na tao, bilyonaryo, at negosyante ang magsasalita rin balang araw. Hanggang ngayon, tinanggap ng karamihan sa ating kanluraning lipunan ang multikulturalismo bilang bahagi ng buhay. Ibig sabihin, ganito na talaga ito. Yung iba pang mga problema na mararanasan natin sa pagdaan ng panahon, madalas nating binabaliwala. Pero ngayon, lumalala na ang mga bagay-bagay. Sa isang banda, nariyan ang iskandalo ng mga grooming gang, ang iskandalo ng mga rape gang, tapos sa kabila naman, nariyan ang kilusang Islamista, kung saan ang mga Muslim ay nagwawala. Itinuturing nilang nasakop ang Birmingham, Manchester at ilang bahagi ng London. Naniniwala silang kanila ang mga lupaing ito, kaya nagkakaroon ng pressure sa mga politikal na institusyon ng kanluran at ating demokrasya. Paano natin sila haharapin? Gusto nila ng Sharia at hiwalay na lipunan. Paano natin sila haharapin? Sa isip natin, maganda ang multiculturalism kaya kailangan nating magpakita ng pagtitiis. Ganyan ang naging sitwasyon ng kanluran sa nakalipas na 70 taon o higit pa. Sa nakaraang 20 taon, naging malinaw na may kultura na hindi talaga mag-a-assimilate or mag-i-integrate. Lagi itong may sariling ambisyon na hindi palaging tugma sa interes ng kanluran. Kaya ang mga aktivista na katulad ko ay matagal nang nagsasalita at matagal na naming hinihintay ang sandaling ito. Parami ng parami ang mga politiko, parami ng parami ang mga negosyante, at parami ng parami ang mga karaniwang tao na kailangang magsalita tungkol dito, kailangan nilang kilalanin ito. Sa palagay ko, dumating na ang panahon dahil si Rupert Lowe ay nagsasagawa ng pampublikong investigasyon sa grooming gang scandal. At ang sarili nating noyakan ay magbibigay rin ng ebidensya doon. At sa tingin ko magiging sobrang viral iyon. Tatama iyon sa lahat ng pangunahing British na outlet ng balita dahil ang huling ebidensyang ibinigay ni Sammy Woodhouse ay nakaapekto sa maraming Muslim sa Britanya. At humiling pa sila na ipasara ang Great Britain News dahil malawak nilang tinalakay iyon. Hindi ko iyon tinalakay dahil hinihintay ko pa ang testimonya o ebidensya ni Noya Khan. Sa unang pagkakataon, sinusuri natin ng mabuti ang Islam. Wala nang ganito dati. Dapat tayong maging mapagparaya at igalang sila. Bakit ko ito binabanggit? Dahil si Jim Ratcliffe, na siyang may-ari ng Manchester United Football Club, ay nagbigay ng isang matinding panayam sa Sky News. Ipapatugtog ko lang ang isang viral na clip dahil ito ang pinakamatindi at naka-offend sa marami. Yan ang gusto natin, mga kaibigan, tandaan ninyo. Ang tanging paraan para matalo ang lumalaking impluensya ng Islam sa kanluran ay mas marami pang tao ang magsalita tungkol dito. Kung magbubulag-bulagan pa rin ang mga tao at mag-aalala sa ganti, lalo lang lalakas ang mga galamay ng Islam. Kaya pakinggan si Jim Ratcliffe. At napakaraming mga imigrante ang pumapasok. Ako, ang United Kingdom ay kinokolonisa. Masyadong malaki ang ginagastos. Magdudulot ito ng epekto sa ekonomiya. Magdudulot ito ng... Ang United Kingdom ay kinokolonisa ng mga imigrante. Totoo, hindi ba? Ang populasyon ng United Kingdom noong 2020 ay 58 milyon. Hindi 70 milyon na ito. Sa tingin ko mali ang nakuha mong datos, pero nakuha mo naman ang punto. Kaya hayaan mong bigyan kita ng kaunting paliwanag tungkol dyan dahil gusto nating maging tama. Sige, pero tama naman ang pangunahing punto niya. Ayon sa 2021 census ng England at Wales, 81.7% ng mga residente ang nagpakilala ng kanilang etnikong grupo bilang puti, kung saan 74% dito ay British. Puti na British at ang iba ay mula sa ibang bahagi ng Europa. Ang susunod na pinakamalaking grupo ay Asian, Asian British at Asian Welsh, na bumubuo ng 7.3% ng populasyon. Kaya mga 5.5 milyon ang bilang nila, 3.7 milyon ang iba pang puti, at 1 milyon naman ang ibang etnikong grupo. Ayon niyan sa 2021 pero hindi kasama rito ang lahat ng ilegal na migrante. May nagsasabi na nasa 900,000 hanggang 1.5 milyon ang bilang, kaya mga 6 hanggang 7 milyon tao. Huwag kang mag-alala kung mali ang bilang niya dahil pareho pa rin ang punto. Kahit na 12 milyon o 6 na milyon ang bilang ng mga tao, hindi maikakaila ang epekto nito.
Pumunta ka lang sa East London o Birmingham para makita ang epekto sa kultura. May magkakahiwalay na lipunan doon. Lubos kong inirerekomenda na panoorin mo ang bagong video ni Nuria Khan. Ang galing ng paliwanag niya. Tuluyang winasak ang ideya ng multikulturalismo. Ilalagay ko ang link sa description. Tungkol ito sa Savile Town at mabilis na pagbabago ng mapa ng Britanya, mas mabilis pa kaysa akala mo. Ang ganda ng video na ito. Susubukan kong ipaliwanag agad ang sinabi niya. Kaya karamihan sa mga tao ay agad napupunahin si Jim Ratcliffe at sasabihin, hindi, mali ang mga numero mo. Ganito na ngayon. Ang mga Muslim ay nasa 8.7% lang, 80% ng Britanya ay puti pa rin. Totoo yun. Okay, mukhang maliit talaga ang 8% kung tutuusin. Pero lumalaki na yon. Pero may mga lugar sa Inglaterra na talagang kakaiba na para sa mga Briton. Halimbawa, ang Savile Town o ilan sa mga bayan na binanggit ni Nuria Khan. 70% ng ilan sa mga bayang at baryong ito ay binubuo ng mga Pakistani. Kaya maaari kang lumaki bilang isang British Pakistani nang hindi kailanman kailangang makisalamuha sa pangunahing lipunang Briton. May sarili kang mga patakaran, sariling mga pagpapahalaga. Kaya sa madaling salita, nakalikha kayo ng isang paralel na lipunan kung saan ang mga taong ito ay lumalaki na may sarili nilang mga pagpapahalaga. May sarili nilang pag-unawa sa mundo. Mga kufats, mga infidel, mga Hudyo at Kristiyano ay hindi pwedeng maging kaibigan. Itong mga puting babae, mga puting malandi, ETBB. Ganito isinasabuhay ang Islam. At muli, hindi mo masisisi ang mga tao dahil dito sinusubukan ng Islam bawiin ang nawalang teritoryo sa ika-21 siglo. Dumating ito ng palihim, hindi gaya ng dati na dumadaan sa mga hukbo. Tama ang punto ni Jim Ratcliffe. Sinakop na ang Britanya. Huwag mong pansinin ang 8.8% na yan. Sa ibang bayan at nayon, umaabot pa yan sa 70% at walang woke na nakatira roon. Lahat ng mga taong pabor sa multiculturalism, hindi sila nakatira sa mga lugar na 70% ay pinamumunuan ng mga banyagang kultura. Bakit kaya ganoon? Kaya tama si Jim Ratcliffe, pero maaaring mali siya sa kanyang mga numero. Yan ay 12 milyon. mga tao, kamakailan lang ay nakipagkita ka kay Nigel Farage, hindi ba? Sa palagay mo ba maayos nilang mapapamahalaan kung sila ang manalo sa halalan? Sa tingin ko, matalino si Nigel at maganda ang kanyang mga intention. Pero sa isang banda, masasabi mo rin ang parehong bagay tungkol kina Kia at Kiel, Jamin. Hindi mo masasabi iyon kay Kiyostama. Mali siya ron. Sa tingin ko, mas magalang pa nga siya kay Kiyostama. Kailangan din ng isang tao na handang hindi maging popular sa loob ng ilang panahon. Kailangan ng isang taong handang hindi maging popular sa loob ng ilang panahon. Ayusin ang malalaking isyu, mamamatay na tayo. Sa tingin ko, wala si Nigel Farage niyan. Sa tingin ko si Nigel Farage ay isang populistang leader. Gusto niyang sabihin ang mga bagay na patok sa masa. Dahil lumala na ang sitwasyon, kapag mas pinilit mong ibalik ang mga pagpapahalagang Briton at autoridad ng Britanya, mas lalo kang sisikat. Naniniwala ako na malapit nang matapos ang magagandang panahon ng Islamisasyon. Naniniwala akong ito'y dahil optimistiko ako. Hindi na kasi lalala pa ang sitwasyon. Wala akong solusyon. Paano mo pauuwiin ang mga tao? May nagsasabing pauwiin sila, pero hindi ko alam kung paano ito legal na gagawin. May ilang paraan na pwede kong talakayin. Marami ang nagsasabi, Harris, puro ka lang reklamo, wala kang solusyon. May ilang ideya ako. Medyo radikal. Pero di ko alam kung kayang ipatupad. Ngayon baka kakailangan nating mas magdesperado. Pero kapag nabunyag na ang iskandalo ng grooming gang na ito, baka mas marami pang tao ang lumabas mula sa mga pasilyo ng kapangyarihan. Sino ang magsasabi, sige kailangan nating umaksyon dito. Dahil ito ay Islam, ang grooming gang ang pinakamasamang anyo ng Islam. Madalas akong bigong ipakita ang kaugnayan ng rape gang sa Islam dahil totoo namang hindi iyon ginagawa ng mga groomer at rapist na ito. Hindi nila ito ginagawa sa ngalan ng Islam, ngunit kumukuha sila ng inspirasyon dito tulad ng Muslim Brotherhood na may sariling paraan ng pag-a-apply. Tulad ng Al-Qaeda at Osama Bin Laden na ginamit ang Islam bilang inspirasyon at iba ang paraan ng aplikasyon, gaya ng pagpapalipad ng eroplano sa mga gusali. Ang mga gumagawa ng grooming at mga rapist ay gumagamit ng Islam bilang inspirasyon para sa sarili nilang layunin. At may diskriminasyon sa maluwag na moralidad ng Islam. Nagbigay ang Islam ng moral na dahilan para bigyang katwiran ng mga gumagawa ng grooming at rapist ang kanilang gawain. Nawalan ng kontrol si Kiyostama at nagsalita ng masakit at mali. Ang Britain ay ipinagmamalaki, mapagparaya at magkakaiba. Kailangang humingi ba ng paumanhin si Jim Ratcliffe? Hindi.
Si Kiyos tama naman, mas marami pang magsasalita tungkol dito. Hayaan mong sabihin ko na pag-usapan ko na ito noon na ang mga British Indian na lumaki sa Britain ay mas gustong parusahan ng Britain dahil sa pananakop nito sa India kaysa suportahan ng Britain. Wala talaga iyong saysay. O, ganoon nga ang kaso. Pero dahil ikaw ay British, dapat mo nang ipagtanggol at protektahan ang pinakamabuting interes ng Britain. Kahit na sa kultura, maaaring ikaw ay Indian, kung inuuna mo pa rin ang interes ng India, kahit na ikaw ay isang British Indian, malinaw na hindi mo karapat-dapat tawaging British. Kung ganoon, literal na pagtataksil ang ibig kong sabihin. Tingnan mo ang tagapag-udyok na si Narendra Kaur na nag-retweet at ito ang sinabi niya. Ganito siya kakapal, hindi niya maintindihan. Kinukuwote pa si Jim Ratcliffe. Sabi niya, sinakop na ng mga migrante ang Britain. Di ako magtataka. Kapal ng mukha ng mga lalaking tulad niya na takot masakop, gayong sinakop ng Britain ang kalahati ng mundo at ninakaw ang yaman nila. Sige, kahit aminin mong totoo yan, oo, totoo. Sinakop naman ng Britain ang kalahati ng mundo, pati India, kaya dapat British ka na ngayon. Sinasabi mo ba na dahil sinakop ng Britain ang mundo noong ika-18 at ika-19 na siglo, dapat sakupin naman ng Britain sa ika-21 siglo? Yan ba ang sinasabi mo? Iba na ang mundo noon. Naiintindihan mo ba na daan-daang taon ang pagitan natin? May bagong mga kaayusan sa mundo ngayon. Kaya malinaw na sinasabi niya na dahil sinakop ninyo ang India, kaya nararapat lang na sakupin din ang Britain. Napatunayan natin na hindi tama ang pananakop ng ibang bansa, lalo na sa ika-21 siglo para umunlad. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi kong ang mga taong ito ay laban sa kanluran. Hindi sila tapat sa kanluran. Hindi sila tapat sa sibilisasyong kanluranin. May sarili silang mga hinaing. At iyan ang punto kung bakit nabibigo ang multikulturalismo. Ang multikulturalismo ay ideya na kapag dinala ang mga tao mula sa dating kolonya at dito ipinanganak at pinalaki, magiging Briton sila. Hindi sila naging Briton. Dala pa rin nila ang mga hinanakit na ito at tunay nilang pinaniniwalaan na sa kung anong paraan, kailangan nilang ipaghiganti ang kolonisasyon ng mga bansa ng kanilang mga lolo't lola, hindi ng kanilang sariling bansa kundi ng mga bansa ng kanilang mga ninuno. Di nila itinuturing na Britanya ang kanilang bansa, kundi India o Pakistan. Isa itong pagtataksil. Bigo ang multikulturalismo. Isa pa, binanggit ni Jim na hindi ka magtatagumpay kung may 9 milyong tao na umaasa sa tulong ng gobyerno na ikinagagalit din ng marami. Hindi magiging maayos ang ekonomiya kung 9 milyon ang umaasa sa benepisyo. Hindi ito sapat para matustusan ang pangangailangan. Ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang ilang estadistika. Sige, totoo ang pag-asa sa tulong ng gobyerno. Narito ang mga estadistika mula sa Sentro para sa Kontrol ng Migrasyon gamit ang Batas ng Kalayaan sa Impormasyon. Sa bawat 1,000 tao mula sa Congo, 445 ang umaasa sa tulong ng gobyerno. Yan ay 44% ng populasyon ng mga taga-Congo sa Britanya. 43% ng taga-Iraq at 41% ng taga-Afghanistan ay umaasa sa tulong ng gobyerno. Nakita mo na mas marami silang nagagawang krimen kada tao kaysa sa iba. Pwede ko rin yan ipaliwanag. Tingnan muna natin ang pagiging kolonya ng ibang kultura at ang gastos nito sa ekonomiya. At pagkatapos, may mga Algeriano, Eritreano, Syrian, Somalian, Iranian, Moroccan, Slovakian, taga-United Kingdom, pati British Pakistani, British Indian, at iba pa. At kapag pinaghiwa-hiwalay mo pa yan, nagagawin ko, ang mga puti ang pinakakaunti o isa sa mga pinakakaunting umaasa sa welfare. Kaya Slovakia lang ang may kulturang Europeo. Ipakita ko pa sa iyo ang iba. Tingnan mo itong estadistika. Hindi lahat ng dayuhan ay pabigat sa ekonomiya ng Britanya. Tulad ng mga Indian at Chino, mas mataas pa sila kaysa sa mga puti. Kaya, yan ang pamantayan. Kaya magandang halimbawa ng multiculturalism ang dalawang ito. Dahil mas malaki ang kita nila pagdating dito, mas mataas din ang buwis na binabayaran nila. Lahat ng iba pa sa ibaba ay technical na palpak. Mas mababa sa pamantayan. Tingnan mo kung sino ang nasa pinakailalim. Mga Pakistani at Bangladeshi, parehong mga bansang Muslim. Magkakapareho silang lahat ng lahi, mga Indian, Bangladeshi, at Pakistani. Siyempre, ito ay isang spectrum. May ilang pagkakaiba, pero mas magkalahi sila kaysa sa mga Chino o Europeo. Sige, ang ibig sabihin lang ng chart na ito ay may napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng tatlong kulturang ito. Mas magkahawig ang dalawang ito. At alam mo ba kung ano ang kanilang pagkakapareho? Sila ay mga Muslim. Hayaan mong ipakita ko pa sa iyo ang iba pa.
Ito ang Islam ng ika-21 siglo. Ang masasamang prinsipyo ng Islam ang nagtutulak sa iyo sa abusadong grupo at pagiging palaasa sa ayuda. Sa madaling salita, nagdudulot ang Islam ng mga bulok na lipunan, maging sa sarili nitong teritoryo, gaya ng gitnang silangan at mundo ng mga Muslim, o kahit sa ibang kultura tulad ng sekular at liberal na kanluran, lumilikha pa rin ito ng bulok na sublipunan. Ang ibang mga kultura ay umuunlad, halimbawa, ang mga Tsino at mga Indiano, at ang mga Hapones at iba pang mga kultura ay naging matagumpay. Ano ang meron sa Islam at mga Muslim? Mas madalas na walang natapos na kwalifikasyon ang mga nagpapakilalang Muslim kaysa sa iba. Kaya isa yon sa mga bagay na hindi nila gaanong pinag-aaralan kumpara sa ibang mga kultura, tulad ng mga Hindu, mga Hudyo, at mga Kanluranin. Sige, sa totoo lang, ayon sa opisyal na estadistika ng Britanya, pinakamataas ang porsyento ng Buddhists at Muslims sa pangunahing trabaho. Kaya may problemang pangkultura rin ang mga Buddhists. Ayaw nilang mag-focus sa makamundong bagay, kaya siguro sila ang gumagawa ng pinakamababang uri ng trabaho. Kaya ang mga Muslim ay nasa pinakailalim, mas mababa pa kaysa Buddhist. Tingnan mo, ang mga Hudyo at Hindu ang nasa itaas at gumagawa ng pinakapropesyonal na trabaho. Mas madalas nakatira sa gobyernong inuupahang bahay ang mga Muslim kaysa sa karamihan ng tao. Tingnan mo, 26% ng mga Muslim ay nakatira sa mga bahay na inuupahan ng gobyerno, kaya kung wala ang mga Muslim, marami kang mapapalayang mga bahay para sa sarili mong mga tao. Yan ang ibig sabihin nito at nagpapakita ng kalidad ng mga migranteng pumapasok. Kaya kung ikaw ay isang Muslim, mas malamang na gumawa ka ng krimen, mas aasa ka sa tulong ng gobyerno. Mas marami kang gagawing mababang trabaho kaya okay lang. Yan ang palagi nilang sinasabi sa atin, na sino raw ang gagawa ng lahat ng mga mabababang uri ng trabaho, sino raw ang magde-deliver ng Uber sa'yo, at sino ang magmamaneho ng Uber mo, at sila raw ang may pinakamababang kwalifikasyon. Tingnan mo, sino nasa kabila? Mga Hindu, Sikh, Budisa, Kristiyano, ateista at Hudyo. Hindi nakapagtataka na kinamumuhian sila dahil inuuna nila ang pagiging produktibo at tagumpay. Kaya yan ang ideya ng magandang multiculturalism, at yan din ang ideya ng masamang multiculturalism. Bumabagsak ang lipunan, kaya pwede mong baliwalain ang estadistikang ito, pero hindi sila mawawala. Ito ang gastos ng pagdating ng mga migranteng mula sa kulturang hindi nakakatulong sa lipunang Briton. Pasensya na, gusto ko rin itong ipakita sa inyo. Isa pa itong mahalagang estadistika. Mas mataas ang porsyento ng mga Kristiyanong nagtatrabaho kaysa sa kabuuan. Kaya Kristiyano at ateista ang may pinakamaraming trabaho. At pagkatapos ay may mga Hudyo at Hindu, kaya kabilang pa rin sila sa kategorya ng mga nagtatrabaho. At tingnan mo, sino ba ang ayaw magtrabaho? Mga Muslim? Alam natin na ayaw magtrabaho ng mga Budista dahil sa kanilang filosofiya. Pero paano ang mga Muslim? Kaya sila ang pinakamababa ang nagtatrabaho, sila rin ang may pinakakaunting kwalifikasyon. Sila ang gumagawa ng pinakamababang uri ng trabaho, ibig sabihin sila rin ang nagbabayad ng pinakamababang buwis. Sila ang pinakamalaking pabigat sa sistema ng kapakanan at pinakamaraming tumatanggap ng libreng serbisyo gaya ng social services at kalusugan. Yun ang gastos sa ekonomiya, pero tingnan mo rin ang ibang gastusin ng lipunang British. Ayon sa bilang ng mga kinasuhan ng sexual na krimen kada 10,000 katao, nangunguna ang mga Afghan, kasunod ang Eritrean, Algerian, Somalian, Sudanese, Albanian, Iraqi, Iranian, Egyptian, at Moroccan. Tingnan mo yan at tingnan mo rin kung nasaan ang mga katutubong Briton kada 10,000 katao. Isang iskandalo ito. Batay sa datos ng United Kingdom Ministry of Justice, noong 2024 tungkol sa mga hatol sa kasong sexual na paglabag. Sige, mga hatol ito, kaya tinatayang per capita rate ito kada milyon. Para sa mga bansa na may pinakamataas na bilang ng mga hatol, ang Sudan ay may 1,000. 480 na hatol ang mga Afghan ay may 505. Iran 263, Portugal, Romania, Nigeria, Bangladesh, Poland, India at Pakistan. Pinakamababa ang Pakistan, ngunit hindi tiyak kung bakit. Sige, mahusay, Pakistan. Tingnan natin. 44% ng bilanggo ay Kristiyano, samantalang 46.2% sila ng kabuuang populasyon. Halos pareho lang sila. Dapat yun ang pamantayan. Ang dominanteng kultura ang nagtatakda ng pamantayan. Mga Muslim. 18% ng mga bilanggo sa Britanya ay mga Muslim, samantalang 7% lang sila ng kabuuang populasyon.
3 beses silang mas malamang na maging kriminal, mga Muslim. Gaano mo katagal ipagwawalang bahala yan at magbubulag-bulagan at sasabihin walang problema? Tingnan mo ulit ito, mga Hindu sa hindi malamang dahilan. Sila ay bumubuo lamang ng 0.4% ng populasyon ng bilangguan sa Britanya. Ngunit halos 2% sila ng populasyon ng Britanya, ibig sabihin, 4 na beses silang mas marami kaysa sa inaasahan. Sige, ito ang matitinding katotohanan na hindi mo pwedeng baliwalain. Ang kaso ng panggagahasa sa Poland ay 1.48 kada 100,000 katao. Sa Sweden, 70%. Sa Sweden, karamihan sa mga krimeng ito ay Muslim ang sangkot. Sa Sweden, napansin ng mga Iraqi at Syrian Muslim na marami ditong blondang babae. 70%. Sa Pransya, mga Algerian naman. United Kingdom, 100 at siyam karamihan ay mga Pakistani. Sa Britanya, karamihan ay mga Pakistani. Pero kalahati rin ng populasyon ng British Muslim ay binubuo ng mga Bengali. Mga Bengali, hindi ginagahasa ang mga British na babae. Hindi malinaw kung bakit. Alam mo ba ang dahilan? Dahil nakita mismo ng mga ina na Bengali kung paano ginahasa ng mga Pakistani ang mga babaeng Bengali noong 1971 genocide. Kaya hindi pinalaki ng mga inang Bengali ang kanilang mga anak na maging rapist. Ipinapakita nito ang maliliit na aspeto ng kultura at kung paano nito hinuhubog ang ugali ng tao. Dahil dito, gumagawa ng ganitong krimen laban sa mga kababaihang British ang mga Pakistani, Afghan at iba pang Muslim. Hindi gaanong kinakatawan ang mga Bengali. Halos wala sila sa grupong gumagawa ng ganitong krimen. Kaya lehitimo at mahalaga ang datos na ito. Tulad ng sinabi ko, ang layunin ng aking aktivismo at ng iba pang tulad ko ay umaasang mas marami pang magsasalita tungkol dito ngayon. Si Elon Musk ang unang malaking bilyonaryo at global celebrity na nagsalita tungkol dito. At masisiguro ko sa iyo na hindi siya ang huli. At ito ang dahilan kung bakit naniniwala ako na kahit anong direksyon ng tahakin natin, hindi magiging madali ang pagsuko ng kanluran sa mga Muslim. Hindi basta-basta mawawala ang pinakadakilang sibilisasyon ng sangkatauhan ng walang laban. May malaking kaguluhang panlipunan na paparating, ngunit sa huli, kailangan mong magpasya. Kung sino ang tapat sa Britanya at sa mga pagpapahalaga nito, at kung sino ang hindi. Ang mga taong ipinanganak at lumaki sa Britanya, hindi ibig sabihin na tapat sila sa mga pagpapahalaga ng Britanya. Tulad ng sabi ko, si Narendra Kaur ay mas tapat sa India at gusto niyang sakupin ang Britanya. Bakit? Kung may nagawang mali ang bansa ko 100 o 200 taon na ang nakalipas. Sige, pasensya na, ganyan talaga ang mundo noon. Sa buong kasaysayan ng tao, lahat ay nagsakop ng iba. Palaging ang malakas ang sumasakop sa mahina. Ganyan noon hanggang dumating ang Amerika at lumayo tayo sa kolonisasyon. Kaya may Pax Americana. Malaki ang respeto ko rito. Hindi namumuno ang Amerika sa pamamagitan ng pananakop ng mga bansa. Namumuno ang Amerika sa pamamagitan ng rules-based order nito, na pabor sa Amerika at sa kanluran. Ganoon naman talaga dapat dahil ang mga nananalo ang nagtatakda ng mga patakaran ng laro. At lumayo ang mundo dahil sa Pax Americana. Hindi na namin kailangang sakupin kayo. Dinala ng Amerika ang kapitalismo. Bigyan kami ng kontrata para mag-drill ng langis. Yayaman lahat. Kung hahadlangan ninyo ang aming interes gaya ng kalayaan sa paglalayag, demokrasya, at karapatang pantao. Higit sa lahat, kapag sinaktan nyo ang aming interes sa ekonomiya, pupunta kami at sisirain kayo. Malayo na ang mundo mula sa pananakop ng ibang bansa. Pero hindi ibig sabihin na kailangang sakupin ang Britanya. Hindi tapat ang mga taong ito. Kailangang itigil ng kanluran ang paghingi ng paumanhin sa kanilang pag-iral. Kailangang itigil ng kanluran ang paghingi ng paumanhin para sa kanilang pagkakakilanlan at mga pinahahalagahan. Kung ayaw mo dito, umalis ka na lang. Dapat unahin ng kanluran ang sarili nitong pinahahalagahan at kaligtasan. Pumili ka. Sumali ka rito o umalis ka na lang. Tingnan mo. Mas iniintindi ng mga Muslim ang mga bansang Muslim kaysa Amerika, Britanya o ibang bansang tinitirhan nila. Sa totoo lang, parang sobra na akong nagsasalita.